Annyeonghaseyo, magandang araw po sa inyo lahat. So i-continue na po natin yung pagsagot dito sa mga EPS topic related na mga questions sa book 1. Chapter 16 na po tayo. Simulan natin sa reading part. So basahin po natin yung instruction. Sabi po dyan, 다음 단어에 한 대 말은 무엇입니까? 다음 meaning po niyan is next. Ano, meaning po ng tano is word, salita. Yung "의" is a possessive particle, parang apostrophe S sa English. No? Handemal, ibig sabihin po niyan is antonym. Antonym or yung kabaliktaran na salita. No? Merong topic particle, and then muoshimnika, ibig sabihin lang po niyan what is. Naka-formal interrogative form. So sabi dyan, what is the antonym of the next word? Ano yung kabaliktaran na salita ng kasunod na salita? So, sagutan po natin itong number 1. Juyung hada. Juyung hada. So, hanapin natin kung ano yung kabaliktaran ng word na ito dito sa choices. So, ano nga ba itong juyung hada? Juyung hada, ibig sabihin po niyan is to be quiet. Tahimik. No? So, syempre, yung hahanapin natin sa choices is yung noisy, maingay. So, isa-isahin po natin to. Number 1, 크다, adjective, meaning po niyan is big, malaki. So, of course, hindi naman yan yung word na hinahanap natin. So, X po yan. Number 2, napuda, ibig sabihin niyan is to be bad, masama. So, X din po yan. Hindi po yan yung hinahanap natin. Number 4, bujukhada. Bujukhada, ibig sabihin po niyan is insufficient. Hindi sapat, kulang in Tagalog. So, X po yan. So, yung word na hinahanap natin, kabaliktaran ng quiet is 시끄럽다. Meaning po kasi nito is noisy, maingay. So, that's the correct answer, number 3. Next, number 2 naman po tayo. Yung word po natin dyan is nolta. Nolta. So, silent po itong final consonant na nasa kanan sa baba. Pag consonant, yung nasa second syllable, nag-i-start. So, ang basa po dyan is nolta. Nolta. Nolta, meaning po niyan is wide or broad. Sa Tagalog, malawak. Maluwag, malawak. So, hanapin natin yung kabaliktaran nitong word na ito. So, isa-isahin natin. Number 1, manta, ibig sabihin many, marami. So, X po yan. Hindi naman yung kabaliktaran ng malawak. Number 3, 깨끗하다, ibig sabihin po niyan is clean, malinis. So, X din po yan. Number 4, 불편하다, ibig sabihin uncomfortable. Hindi komportable or inconvenient. So, yun yung mga meaning niya. So, X din po yan, hindi po yan yung word na hinahanap natin. So, yung kabaliktaran po ng nolta is jupta. Jupta po kasi is narrow. Sa Tagalog, masikip, makitid. Yun yung kabaliktaran ng maluwag. So, that's the correct answer. Next, dito naman tayo sa 3 and 4. So, yung instruction po dyan is 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. So, ibig sabihin lang po nito, nakita mo yung word na 빈칸, that's blank. So, fill in the blanks po ito. So, basahin natin itong number 3 and try nating sagutan. Number 3, sabi, 다음 달에 원룸 계약이 끝납니다. 그래서 부동산에 가서 집을 blank. 다음 달에 원룸 계약이 끝납니다. 그래서 부동산에 가서 집을 blank. So, translate po natin ito. 다음, meaning po niyan is next. 달, meaning po niyan is month. Merong time marking particle na E. Volume. So, volume, ibig sabihin po niyan is studio type. Mga studio type na apartment.
Keya. Keya po is kontrata. Contract. Merong subject particle and then 끝납니다 meaning po niyan is end or finish. So ibig sabihin ng unang sentence, tapos na daw yung kontrata niya ng studio type next month. So tapos na daw yung studio type contract niya next month. Kureso. Kureso, ibig sabihin po niyan, pwedeng so, pwedeng therefore. Sa Tagalog, kaya naman. Budungsan. So again, budungsan, ibig sabihin po nito is yung mga real estate agency. So common na common po ito sa South Korea. Dito po sila nagpupunta kapag gusto po nila maghanap ng lupa or bahay. So yan po yung mga nagbibenta ng mga condominium, apartments, yung mga ganon. Merong which is a location particle. Yung verb natin dyan is kada, meaning to go. Meron lang po nakadikit na so. No? In short for aso. So yung aso, pwede po yung because, and pwede rin po yung and then. So depende po sa context ng sentence. Jeep, bahay, with object particle. So pagtapos na ba yung kontrata mo sa tinitirhan mo, sa nirerentahan mo, syempre maghahanap ka na ng bahay. So yun po yung sabi niya. Sabi niya, kaya naman, pupunta daw siya ng real estate agency and then maghahanap ng bahay. Maghahanap ng bahay. So, alin kaya dyan yung tamang verb na ididikit natin? So, isa-isahin po natin yung mga choices. Number 1, sabi, suge heya 합니다. So, suge heya 합니다. Yung verb po natin dyan is suge hada. So, burahin po muna natin to. Yung iba. So, pakitake note nyo na lang po. So, ito, suge hada. Suge hada, meaning po niyan is to introduce. No? Introduce. And then, meron pong heya 합니다. So may heya 합니다. Ibig sabihin po niyan, must. Dapat gawin. So I must introduce. Hindi po yan tamang sagot. So again, yung term po na hinahanap natin dito is to look for. Maghanap. So X po yan. Number 2, sabi, 정수 해야 합니다. So 정수 hada, ibig sabihin po niyan is to clean, maglinis. Merong heya 합니다, so must or should, dapat gawin, necessaryong gawin. So ibig niya sabihin, must clean or dapat maglinis. So again, hindi po yan yung word na hinahanap natin, kaya X po yan. Number 3, sabi, 정리 해야 합니다. So 정리 hada, ibig sabihin po niyan is to arrange. Ayusin, i-arrange. Meron pong heya 합니다 ulit, ibig sabihin is must or should. So yung necessary or dapat gawin. So dapat daw siyang mag-arrange. Dapat mag-arrange. So X din po iyan. So hindi yan yung term na hinahanap natin. So the correct answer is number 4. Ara buda. So ara buda dapat yung verb natin dyan. So ara buda, meaning po kasi niyan is to look for. O pwede rin po yung examine. So yun po yung mga meaning niya. So dapat ito po yung karugtong dito sa sentence na ito. So yan dapat yung nakalagay sa blank. So ibig sabihin yan, ulitin natin yung buong sentence. Next month, matatapos na yung kontrata ko sa studio type. So kaya naman, pupunta ako ng real estate agency at saka maghahanap ng bahay. So that's the correct answer, number 4. So next, dito naman po tayo sa number 4. So yung sabi po dyan, 집에서 지하철역이 가깝습니다. 그리고 편의 시설도 많아서 blank. 집에서 지하철역이 가깝습니다. 그리고 편의 시설도 많아서 blank. So translate natin tong unang sentence. Sabi, jeep, ibig sabihin
house, bahay. May eso. So yung eso, location particle, pwede rin pong from. Jihacheol yok. Jihacheol yok, ibig sabihin subway station. Merong subject particle, and then kakapsumnida, ibig sabihin po niyan is near, malapit. So malapit daw yung subway station sa bahay niya. Kurigu. Kurigu, meaning po niyan is in. At Pyeoni Shisol. So Pyeoni Shisol, ito po is mga facilities, amenities. Mga magagandang pasilidad. Yun po siya yung Tagalog. Merong do, yung do, pwedeng also, pwede rin po yung to. Manaso. So manaso, so yung adjective natin dyan is manta, ibig sabihin marami, many. Meron po nakadikit na aso. So yung aso, pwede po yung because, pwede rin pong and then. Depende sa paggamit sa sentence. So, ibig niya sabihin, at dahil daw marami ding amenities or mga useful facilities, kaya blank. Kaya blank. So, syempre, pag maraming facilities or amenities, convenient po yun. No? Convenient yun. So, yun po yung term na hinahanap po natin. Ano ba yung convenient in Korean? So, isa-isahin po natin itong mga choices. So, burahin muna natin itong sinulat ko and make sure na take note po yan. Mga useful vocabularies din po yan. So, number 1, hapumnida. Hapumnida, ibig sabihin po niyan is busy. So, X yan, hindi yan yung hinahanap natin. Shiwanhamnida, ibig sabihin naman po ng Shiwanhamnida is cool, malamig. So, hindi rin po yan yung hinahanap natin, kaya X po yan. Number 4, Jemi isumnida. Jemi isumnida is funny or interesting. So, X din po yan, hindi yan po yung hinahanap natin. So, the correct answer is number 2. Number 2 is convenient, purely hamnida. So, ganyan dapat siya. Convenient, no? So, Tagalogin natin, ulitin natin yung translation. So, malapit sa subway station yung bahay ko. At dahil maraming amenities or useful facilities, kaya naman convenient siya. No? Convenient. So, that's the correct answer. Purely hamnida. So, pakitake note din po yung mga vocabularies na iyan. Dito naman tayo sa number 5. So, yung instruction is taong kurul iku 내용과 같은 것을 들으십시오. Ibig sabihin lang po ulit niyan is basahin yung kasunod na passage at piliin yung kahalintulad sa content. So, ibig sabihin, basahin lang natin tong long paragraph, check natin sa choices kung alin dyan yung kahalintulad sa babasahin natin. So, isa-isahin po natin to para mapadami pa yung vocabularies po ninyo. So, in first sentence, sabi dyan, 한국에서는 많은 사람들이 아파트에 살고 있습니다. Translate natin. So, 한국에서, ibig sabihin in South Korea, sa South Korea daw, meron lang topic particle, 많은 사람. So, 많은, ibig sabihin madami, many. Merong saram들, so tao. So people, maraming tao. Merong subject marking particle. Apatu. So, apatu is apartment. Merong location marking particle. Salgu 있습니다. So yung verb natin dyan is salda, meaning to live. Na naka-present progressive form. So parang nagdadagdag ng ing sa English. So living. Salgu 있습니다, living, nakatira, or tumitira. So Tagalogin po natin to. Sabi dyan, sa South Korea daw, maraming mga tao ang nakatira sa apartment. So yun po yung meaning ng first sentence. So pakitake note po yan, and buburahin po muna natin. Next, 아파트는 근처에 편의시설이 많아서
생활이 편리합니다. Translate natin. 아파트. So again, apartment. Merong topic particle. 근처. 근처 meaning nearby. Malapit. Merong location particle. 편의 시설. Again, ibig sabihin po niyan is amenities or mga useful facilities. No? Katulad ng mga gym, mga ganun, swimming pool, and kung ano-ano pa. Merong subject particle, manaso. So again, man po yung adjective natin dyan, meaning marami. And merong aso, meaning because. Because or and then. Sengwal. So sengwal, ibig sabihin po niyan sa Tagalog, pamumuhay. No? Pwede siyang life. Sengwal sa Tagalog, pamumuhay. 편리합니다. So again, 편리합니다. Ibig sabihin po niyan is convenient. Komportable, convenient. So ibig sabihin lang po niyan, dahil daw maraming amenities sa malapit sa apartments, kaya daw yung pamumuhay ay convenient or komportable. So yun po ang ibig sabihin ng second sentence. So paki-take note po ulit ng mga vocabularies na yan, then burahin na po natin. Next sentence tayo, sabi, 그리고 보안 시스템이 잘 갖춰져 있어서 많은 한국 사람들이 좋아합니다. So, 그리고, ibig sabihin po niyan is and. At, 보안 system, ibig sabihin po niyan is security system. So, seguridad. Merong subject particle, yung 잘, ibig sabihin po niyan is well. 갖추어져 있어서. 갖추어져 있어서, ibig sabihin po niyan is equipped. Mayroong, taglay, no? Or mayroon in Tagalog. Yung also, again, meaning lang po niyan is because or and then. Depende sa gamit sa sentence. 많은 한국 사람들이. So yung 많은 ulit, many. 한국 사람들, ibig sabihin mga Koreans. With subject particle and then 좋아합니다, ibig sabihin po niyan is like, gusto. So, Tagalogin po natin. So, sabi dyan, at dahil well-equipped ng security system, kaya daw maraming mga Koreans ang gusto ng ganoon. So, burahin natin and ulitin natin yung translation. Sabi niya, at gusto daw ng maraming Koreans kasi mayroon daw well-equipped na security system. Ayun po siya sa mas madaling salita. So, yun po yung meaning ng pangatlong sentence. Translate natin yung kasunod. 한국에는 아파트 외에도 주택, 빌라, 원룸, 오피스텔 등 다양한 주거 형태가 있습니다. So translate po natin. 한국에는, so 한국에, again, in South Korea, meron lang topic particle, 아파트. So 아파트, again, apartment. 외에도. So 외에도, ibig sabihin po niyan is aside from or bukod sa in Tagalog. 주택. 주택, ibig sabihin po niyan is yung bahay, house. Ibig sabihin ng villa is small apartment. Yung mga maliliit na apartment. One room, ayan naman po yung studio type. Opistel. So, opistel. No? Opistel. Yung dung po dito, para siyang etc. or such as. For example, kung ganun. Tayanghan. So, tayanghan, ibig sabihin maraming uri. Various. No? Various. Jugo. So, jugo, ibig sabihin po niyan is residence. Yung te, ibig sabihin naman po niyan is type or kind. Uri sa Tagalog. Isumnida, ibig sabihin meron. Meron. So, translate po natin. Sa South Korea daw, bukod sa apartment, meron din daw iba-ibang uri ng residency.
iba-ibang uri ng bahay. Katulad ng such as house, small apartment, studio type, and office building. So yun po yung ibig sabihin nitong sentence na ito. So pakitake note po ng mga vocabulary na yan, then burahin na po natin. Next, 최근에는 1인 가구가 증가하면서 원룸이나 오피스텔에 사는 젊은 사람들이 늘고 있습니다. So translate po natin siya. So 최근에, ibig sabihin po niyan is recently. Recently, lately. Meron lang topic particle. 1인 가구. So 1인 가구, ito po yung term. Ibig sabihin, one person household. So ibig sabihin lang po niyan, yung mga nakatira mag-isa. Yung mga solo. Yung mga nakatira alone, mag-isa. Wala silang ibang kasama. Merong ga, so subject particle. 증가하다. So 증가하다, ibig sabihin po niyan is increase. Tumataas, no? Tumataas. 면서. So yung 면서, while or habang. Next, 원룸. So 원룸, ibig sabihin po ulit, studio type. Merong ina, ibig sabihin for. 오피스텔. So 오피스텔, 오피스텔. Merong is a location particle. Eto, 사는 젊은. So yung 사는, ibig sabihin lang po niyan is living. So yung root word dyan is salda. Dinikitan lang ng noun modifier na nun. 젊은. So 젊은, ibig sabihin po niyan is young. 사람들, ibig sabihin po is people. Mga tao. Merong subject particle. And then, 늘고 있습니다. 늘고 있습니다, ibig sabihin tumataas, no? Increasing. Increasing or dumadami, no? Pwede rin siya. So lately daw, habang tumataas yung one person household, dumadami din daw o tumataas din daw yung mga batang tao na tumitira sa studio type or sa mga office building. So yun po ang ibig sabihin niyan. Purahin po muna natin and ulitin natin yung translation. So again, sabi, lately, recently, habang tumataas yung one person household, tumataas din daw o dumadami din daw yung mga batang tao na tumitira sa mga studio type or office buildings. So yun po yung ibig niyang sabihin. So ngayon, punta na tayo dito sa choices. Translate natin isa-isa, tingnan natin kung alin dyan yung kahalintulad dun sa nabasa natin. Number 1, sabi, 1인 가구에 수가 점점 줄어들고 있습니다. So 1인 가구. So 1인 가구, sabihin, one person household. Mga taong nakatira mag-isa. Merong uy, so apostrophe S. Suga. Suga, ibig sabihin po niyan is bilang. Number. Jom-jom. So jom-jom, ibig sabihin po niyan is gradually. Unti-unti. 줄어들고 있습니다. So 줄어들고 있습니다, ibig sabihin po niyan is decreasing. Bumababa. No? Umuunti. So yun po yung meaning niya. So translate natin. So yung bilang daw ng mga one-person household ay unti-unting bumababa or kumukonti. Tama ba yun? So, 1인 가구, hanapin mo na kaagad yan kung nasan yan sa sentence, andito yan. So, ano bang sabi dyan? 증가하다, meaning tumataas. So, mali po yung sinabi sa choices, kaya po etis yan. So, hindi po bumababa, tumataas yung sabi. So, next tayo, number 2. 한국에는 아파트에 사는 사람이 많습니다. So, 한국에는, so, sa South Korea daw, in South Korea, madami daw yung taong nakatira sa apartment. Hanapin mo na yung apartment dyan. So, ito yun. Nakikita mo sa unang sentence. So, sabi, marami daw tao. So, ito, maraming tao
ang nakatira sa apartment. So same na same yung sinabi dito sa option 2. So ito po yung tamang sagot, number 2. Same na same sa sinabi sa sentence. That's the correct answer. Tuloy natin. Bakit kaya mali itong 3 and 4? Sabi sa 3, 원룸에 사는 젊은 사람들이 감수하고 있습니다. So, 원룸. So, 원룸 again, studio type. 사는 젊은. So, 사는 젊은, 사는 ibig sabihin living, katira. 젊은 사람들, ibig sabihin po niyan is mga taong bata. Mga bata, in short. Bata, young people. Kamsuhada. Kamsuhada, same lang po yan kay Juro Dilda. Ibig sabihin, decreasing, umuunti, or diminish. Napabawasan. Bumababa. Merong guisumnida, present progressive tense lang. Parang adding ing sa English. So sabi, bumababa daw yung mga batang tao, young people, na tumitira or nakatira sa studio type. So hanapin nyo na, saan ba nakalagay yan sa sentence, itong 젊은 사람들. 젊은 사람들 is nandito. No? Sabi dyan, 늘고 있습니다. Sunulda, increasing, dumadami. So kabaliktaran ng kamsuhada, kaya X po ito. So mali yang number 3. So hindi po nababawasan, hindi po bumababa, dumadami daw po based dun sa nabasa natin. So translate naman natin tong number 4. Sabi dyan, 파트에 우한 시스템에는 부족한 점이 많이 있습니다. So translate po natin ito. Apato. Sa apato is apartment. Merong apostrophe S, possessive particle. Buwan 시스템에. Buwan 시스템, ibig sabihin security system. Meron lang location particle and topic particle na e는. Bujokhan. So bujokhan, ibig sabihin insufficient. Kulang sa Tagalog. Yung jom, ibig sabihin aspect or puntos. Points. Money. So money is sumida, ibig sabihin maraming. Marami. Many. Meron lang isumnida yung meron, to have. So translate natin. Sabi dyan, marami daw kulang na aspeto yung security system ng apartments. Tama ba yan? So hanapin nyo na to, yung buwan system sa sentence. So andito yan, sa pangatlong sentence. Sabi, sa binasa natin kanina, buwan system이 잘 갖추어져 있어서. So dahil daw well-equipped yung security system, kaya gusto daw ng mga Koreano. Gusto ng maraming Koreano. So mali po itong number 4, hindi po insufficient yon. Sabi nga, well-equipped. So ibig sabihin, sapat. No? Sapat or well-equipped sa English. So hindi po yung kulang. So yan po yung dahilan kung bakit mali yung number 4. So, again, correct answer is number 2. Yun yung kaparehas doon sa nabasa natin sa paragraph. So, make sure po na i-take note yung mga vocabulary na nandyan. I-memorize na rin po. Kasi pagdating sa exam, paramihan po ng vocabulary ang labanan. Mas marami kang vocabulary, mas malaki yung chance mong masagutan yung tanong sa exam. So, hanggang dyan po muna. Anyong.